Okay, alright. Isang magandang umaga, tanghali, at gabi po sa ating lahat. Update po natin for today ay isang Kim Pao. Sa lahat po ng mga subscribers ko po, bago ko po umpisa ng aking update, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo dahil sa mga walang sawang sumusuporta sa aking vlog. At hindi lang po yan, yung sa mga commenters ko din po, sa mga fans ko din po, sa mga netizen, sa mga bashers ko din po, at lalong-lalo po sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay sa aking vlog at sa kagandahang mga update po na binibigay sa atin. Maraming salamat po. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo dahil po sa kabago-bago ko pa lang po na vlogger ay tos puso din po kayo nanonood sa akin at sumusubaybay sa akin. Maraming salamat po talaga. Umpisa na po natin ang update sa Kim Pao sa ngayon po. Ay ayon po sa aking legit source po, ang Kim Pao po ay binuking ni Maymay Estrada. Hindi naman natin kilala sa totoo lang po ay hindi ko kilala si Maymay Estrada. Ang alam ko lang po kay Maymay ay isang matalik na kaibigan at saka matalik na kaibigan ng Kim Pao po. Yung may kaibigan po sila, kasali na din po si Paolo Avellino. Si Maymay Estrada po ay isang joker at saka mabait siya. Jolly siyang kasama at hindi ka po boring sa kanya. Base po yan sa mga nakikita ko at saka mga netizen din po na nakakapansin kay Maymay Estrada. Kaya nga po, laking gulat ko at saka hindi lang po ako sa mga subscribers din po nila, sa mga sumusuporta din sa kanila kasi nakikitaan naman natin si Paolo Avellino na hindi nagsasalita. Alam naman natin yun, hindi siya nagsasalita. At yun po ay sa kadahilanan po na masyado siyang mahiyain sa lahat. Kaya iniisip po natin na mas maganda kung meron si Maymay para po sa ganun ay makapagsalita ng maayos po si Paolo Avellino po. Kaya nga po sa mga sabi po ng mga netizen, kapag nakikita mo si Paolo Avellino na hindi nagsasalita, ayun po yung talagang ugali niya. Talagang ugali niya po na napaka-gentleman kasi siya. Simple lang po naman ang pag-booking sa kanila ni Maymay Estrada about kay sa Kim Pao update ba. Simple lang naman po. Ang pag-booking lang naman ng si Maymay Estrada po sa kanila ay yung pasimpleng tanong at saka yung pa-joker na tanong. Yun po yung kadahilanan kung bakit nakikitaan na ng mga Kim Pao na may something na talaga sa kanila. Yun po yung kadahilanan kung bakit tinanong sila kung ano na talaga yung status sa kanila. Ayon po sa aking legit source, nagsabi na daw si Paolo Avellino na umamin na siya. Kaso nga lang, dahil sa nasa showbiz po sila. At alam naman natin yun na pag sa showbiz ka po ay medyo ang status po ng relasyon mo is hindi ka muna aamin hanggat magsabi ang mga staff o mga director mo, mga boss mo, doon ka na lang po aamin. Kasi lahat po sa atin, sa mga showbiz po, pansin ko lang po to hindi naman siguro kalahatan, pero ito yung napansin ko po. Ang lahat po sa amin, sa atin po na bilang nanonood sa kanila or bilang idolo ba, pag nasa showbiz ka at saka yung kalab team mo ay talagang nakikitaan mo talaga na may chemistry. Ibig sabihin po yan, para lang sa akin po to hindi ko naman sinasabi ng kalahatan, pansin ko lang po. Ibig sabihin po yan ay hindi magtatagal maging okay kayo at maging kayo ba. Yun po yung sa akin. Pero sa Kim Pao po sa ngayon, may alam naman natin na mayroon na. Kaso nga lang, syempre mahirap naman na sabihin natin na unahan natin sila dahil hindi naman po tayo yung taong uunahan sila bago po sila. Hintayin na lang po natin ang kanilang update
Dahil alam naman natin na may mga panahon din yan na magsasabi din po sila ng totoo. Dahil sila din po yung magsasabi sa atin kung ano talaga yung update. Pero ang mga reaction lang po natin sa ating mga nakikita po ay talagang may katotohanan na po. Yun po yung base sa ating mga impormasyon na nasasagat. Sa kabila po na napapansin din ng mga iba kung ano din po yung mga galawan nila po. Ayun din po sa ating legit source na tumango at nagsabi din po sa amin. Ang sabi po sa amin ay, ang sabi po ng legit source sa amin ay, sabi niya, nung nasa California si Paolo Avellino ba? Nasa California si Paolo Avellino. At saka si Kim Chiu naman ay nandito sa Pilipinas. Sabi, may pasaring daw si Kim Chiu nung nagpe-perform siya ng ASAP na namimiss niya na si Paolo Avellino. Pero hindi niya nabanggit na si Paolo, pero may pasaring siya. At alam naman ng mga netizen. At hindi lang mga netizen, yung mga kagaya po niyang mga artista na nasa showbiz, na si Paolo po ang kanyang sinasabi. Wala namang iba siyang namimiss kundi si Paolo lang po. Parang yung pasaring kasi ni Kim Chiu ay may meaning. Kaya yung mga ibang tao at sa mga kagaya kong supporters po nila, talagang binigyan ng meaning yun. Kasi alam naman po natin na si Paolo lang po yung nagbibigay ng ngiti kay Kim Chiu sa ngayon. Ayon po sa aking legit source po, na yung ex ni, tatako naman po tayo kay Sian Lim po. Do you remember Sian Lim? Kung kwan po kayo, fans po kayo ng kimchi before. Kasi ako din po ay naging fans ko din si Kimchi kasi nga po idolo ko si Kim Chiu eh. Naging idolo ko po si Kim Chiu sa kanyang mga pag-arte. Maliban sa mga movie nila ni Gerald noon at hanggang ngayon po. Kaya sabi ko, talagang fans po ako ni Kim Chiu. Wala na bang ibang artista na nagustuhan ko kundi si Kim Chiu lang po. Base sa legit na source ko po ay si Kim Chiu po, ay si Zian Lim po, ay di ba nung pumunta nalaman niya pala na si Gerald Anderson po ay umaaligid kay Kim Chiu. Tapos, ang sabi daw niya po is, no wonder kung bakit siya umaaligid. Ganon daw yung sagot ni Gerald Anderson. Ibig sabihin po yan is, may negatibo na naman na sinabi ni Zian Lim tungkol kay Kim Chiu. Dahil nga po, alam naman natin lahat na si Zian Lim po ay may ibang intention eh. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat kung ano yung intention ni Zian Lim kay Kim Chiu dahil si Zian Lim po ay medyo may pasaring kay Kim Chiu dahil nga po sa kanyang karir at hindi pa sa pakiramdam ng mga netizen ay hindi pa siya nakamove on. Alam naman natin lahat na si Zian Lim po ay medyo may something kay Kim Chiu dahil nga po ang mga sinasabi niya sa mga kanyang interview ay panay pasira kay Kim Chiu dahil walang nanood sa kanyang movie po. Yun po yung dahilan kung bakit ganun magsalita si Zian Lim kay Kim Chiu na may mga binabanggit na mga masasakit na salita at alam naman natin lahat yun. Kaya itong si Zian Lim, ang mga pasaring niya kay Kim Chiu ay mga patama. Mga patama kung paano si Kim Chiu o kung ano yung mga kanya. Kasi alam naman natin lahat yun at sa mga galawan pa lang ni Zian Lim, sa mga movie niya na pinagbibintangan si Kim Chiu, bakit walang nanood sa kanya, di ba? Alam naman natin po lahat yun at hindi naman lingit sa kaalaman natin na kung mag-comment naman si Zian Lim ay puro negatibo kay Kim Chiu. Alam naman po natin yun. Dako tayo sa interview ni Zian Lim kay Boy Abunta before na yung first pa na break up niya lang ni Kim Chiu nun. Tama ba naman na sinisi niya si Kim Chiu kung bakit daw naging monoblock na lang daw yung kanyang mga fans. At hindi na daw, hindi daw tao kundi monoblock. At yun po ay dinideny rin niya. Dinideny rin po niya yun.
Alam naman natin na sa kabila po ng kanyang kasikatan nung sila po ni Kim Chiu ay hindi niya alam kung saan talaga mapupunta yung kanyang kasikatan. Alam niya naman po yun. At lahat po ng kanyang kasikatan ay napunta na lang po sa wala. Alam naman niya yun. Kasi nga po, tingin ng mga netizen sa kanya ay isa siyang ghosting din, ng ghost din kay Kim Chiu. Kaya itong si Zian Lim hanggang sa ngayon po kahit balibalik na rin po natin ang mga balibalik na rin po natin, talagang walang magandang masabi si Zian Lim kay Kim Chiu dahil po dyan. Alam naman natin. Kaya tayo po mga netizen, kahit po panay pasira ni Zian Lim kay Kim Chiu, wag po natin hayaan na masisira po din ang Kim Pao. Kasi alam naman po natin na ang Kim Pao po ay malakas sa ngayon. Sa mga naninira sa Kim Pao, sa mga supporters natin, sa mga bashers po natin, wag po natin hayaan na sirain po nila ang ating idolo at ang ating mga inspirasyon po. Kasi pag kinahayaan po natin na masisira po ang ating mga inspirasyon at ating mga idolo, ay wala po silang patutunguhan. Kasi nga po, may kasabihan po tayo na kapag manira ka ng kapwa mo, ay babalik din sa iyo ng ilang beses yan. Gaya po ng mga sinasabi ng mga ibang netizen na yung botong-boto sila kay Zian Lim kay Kim Chiu noon. Which is, noon naman, nung sila naman ni Zian Lim, talagang makikita mo talaga na okay naman sila noon yun, nung hindi pa gumawa si Zian Lim ng mga bagay-bagay na ikakagalit ni Kim Chiu. Pero sa ngayon po, na si Paolo Avellino na ay ibang usapan na po yun. Kaya nung nalaman ni Paolo na tinitira ni Zian Lim si Kim Chiu sa mga media ba, ayon sa aking legit source, nung nalaman na ni Paolo yun, alam mo, nag-post si Paolo ng pasaring naman kay Zian Lim na yung bang kapag magmahal ka ay tunay. Yung post ni Paolo Avellino before. Kaya ang sabi ng mga netizen, nung brinag ko po, yung sabi ng mga netizen na doon talaga nila nalaman na sobrang bait ni Paolo Avellino. Wala naman talagang masasabi yung mga ibang netizen kasi halos ng mga netizen na nakakapansin kay Paolo is makikita naman yung talagang totoong kulay ni Paolo at saka totoong ugali ni Paolo. Kaya nga po, ang vlog ko po sa ngayon is about sa Kim Pao dahil alam ko kung ano yung sitwasyon nilang dalawa at saka alam ko din kung ano yung galawan nilang dalawa. Kasi nakikita mo sa mga media, sa mga performance nila, sa mga yung arte-arte nila ba, nakikita mo talaga na may chemistry. Alam naman natin lahat yan po. Kaya itong si Paolo, kahit hindi ko yan kilala, kahit hanggang idolo ko lang siya. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi nga po, sa dami-dami ng problema sa ngayon, sa Pilipinas, mapabagyo man or babaha, napapangiti pa rin ako pag pinapanood ko silang dalawa ni Kim Chiu. Tadako naman po tayo sa mga nasalanta sa bagyo dyan sa Pilipinas po. Mag-ingat-ingat po tayo at wag po tayong pumunta sa mga lugar na may mga baha. Ingat-ingat po tayo dyan, mga netizen, kapwa kong Pinoy po, dahil alam po natin sa panahon ngayon at mga baha sa Maynila po ay talagang sobra. Halos hindi mo alam kung saan ka lumugar. Ingat-ingat po at sana naman po makatulong ang vlog ko na ito sa inyo. Sana tulungan niyo po ako para yung earnings niyo po nito ay ibibigay ko po sa inyo. At gusto ko rin po kayong tulungan sa mga nangyari sa inyo kasi sobra. Halos ngayon lang ako naka-experience na nabahaan ng ganito na hindi mo alam kung saan nanggaling yung baha. Ingat-ingat po tayo at think positive lang po. Pray lang po tayo para
malayo po tayo sa mga kapahamakan at wala naman tayong magagawa dyan kundi ang tumulong lang po sa atin ay ang mga Pilipino na kapwa natin at iyan po, sila din po ang instrumento na hinatid ng ating Panginoon para tulungan po tayo. Kaya po, sa lahat ng ating pagsubok po, ay isipin po natin ang Panginoon at think positive always po. Kaya, laking pasasalamat ko din po sa mga subscribers ko, sa mga commenters ko, na nagko-comment ng mga positibo sa aking vlog. Maraming salamat po. At saka kayo po din ay pagbiyaan kayo ng Panginoon, bigyan ng lakas at maging inspirasyon nyo din po ang aking vlog na to. Pray po natin na bigyan tayo ng Panginoon ng mahabang buhay, healthy life, at saka wisdom, knowledge, and understanding po sa lahat ng bagay. Huwag natin po kakalimutan ang Panginoon. Lahat po ng problema, may solusyon. Kaya nga po, maraming salamat po at pakishare na din po ang aking vlog para makatulong din po ako sa mga nasalanta sa Baguio po. Maraming salamat po. Yan lang po ang aking masasabi at update for today at sunod na din po mamaya ang ano po yung masagap natin mamaya sa Kinpao. Please pakisubaybayan din po ang aking update para sa next po na vlog natin. Maraming salamat po sa inyo sa pagkikinig at sa mga biyaya, sa mga watchers ko din po sumusuporta. Taus puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Again, maraming salamat.